Sabi daw ni Tambaloslos, kay Bangag, wag na natin ituloy to. Kasi hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabi nga dito, okay, dito na raw si Lisa Tanas magre-retire sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong Bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Last minute, tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr. kay Lisa Tanas, na wag na nating ituloy ito kasi hindi natin alam yung repercussion nito sa mga tao. Ngayon, dahil sabi nga ng importante natin, malapit din sa kanila, wala naman talaga si Bangag Jr. Walang alam, kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas. Nung sinabi daw ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos at ni Bangag, wag na nating ituloy ito, nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan. Dukutin at kidnapin ang Pangulong Duterte o i-extract ang Pangulong Duterte. Okay? Yan ang marching order, yan ang extraction ni Lisa Tanas. At another thing na binigay sa atin ng informante, yung zero budget, maisingit ko lang kasi kasama sa information. Ang nagpa-zero budget talaga sa PhilHealth ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Tandem silang dalawa. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo ba nakikita, whether galit kayo sa pagmumukha ko, dahil yung bunganga ko umaabot hanggang Mars, pero isipin nyo ang inyong future. Isipin nyo kung bakit may isang Maharlika na ayaw tumigil sa kabila ng 4 na kaso dito civil cases sa Amerika, 1 case dismissed with prejudice, 3 nilalabanan ni Maharlika, and now ang hamon sa akin, ang pananakot sa akin, inciting to sedition, another cyber libel case dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, bring it on. Tanga ka na lang siguro kung bakit ang isang Maharlika ay tinatarget. I'm just an ordinary person like you. It's just so happy na yung bunganga ko kasing laki ng mundo. Kaya naaabot lahat ng mga impormasyon sa buong mundo. Kaya sila gustong ipa-assassinate ako, ipagurgur ako, kasuhan ng patong-patong. At hindi nga po ako natatakot. Kaya huwag kayong matakot na manindigan. Now alam nyo na ang pinakamamahal nyong PRRD, kayong mga PSG na nakikita nyo na si Marcos, si Lisa ay sinisigaw-sigawan kayo. May mga namatay na nga na PSG na hindi nila ni-report. Diba? Kayo dyan, manindigan kayo para sa bayan. Is that inciting? Ang sabi ko lang, manindigan kayo. Mag-speak up kayo, sabihin nyo sa taong bayan because you're there to serve and protect the people and to protect the soberanya na sinasabi ninyo. Ngayon, nakita nyo na, kita ninyo, yung, andito ka pala Lisa Tanas nandito ka, kung nandito ka sa Amerika, I challenge you. Dito tayo magbabakpakan sa korte. Total, nagpa-picture-picture ka doon sa abogada na nag-represent kay Johnny Depp kasi panindak nila sa akin yun Nasindakin ko to, abogado di, ano ba yan? Campanilla ang tawag dyan sa Pilipinas, di ba? Sindakin ko to. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kabila ng panggigipit nila sa akin, sinusubukan nila akong gipitin pero lumalaban po ang isang Maharlika. So kaya nga sina-challenge kita, buha ka ng ina mong kidnapper ka. Kung nasa Amerika ka, file a case against me na tinatawag kitang kidnapper at smuggler ka at ang asawa mo ay addictus benedictus. With that, I can present ng mga ebidensya ng pinagnangak-ngak ko dito. Andito ka pala, dito ka mag-retire, tang ina ka. Oh, harap-harapan tayo, kaso sa kaso, di ba? Ang tapang mo dahil ginagastos ng pera ng bayan. Ako anong ginagawa ko? Kahit sa kabila ng sitwasyon, okay? Ng buhay ko dahil di naman ako mayaman sa Amerika. Okay? Nilalabanan ko sila at my own expense. 'Di ba? Ng aking pakikipaglaban dito at my own expense. Na walang pera ng China, walang pera ng Pogo. 'Di ba? Ng Pogo at kung kanino pa. Kaya manindigan kayo, paulit-ulit kong sinasabi, orchestrated ang pagdukot kay Pangulong Duterte. And now, yan sa mga nag-e-echo ng mga vloggers. Now, alam nyo na hindi siya nakulong dahil meron siyang extended
immunity dahil pinalabas niya yung kanyang pagpunta dito sa Manila International Film Fest ay working visit. So yun pala ang kadahilanan, and lawyers can attest that kung ano yung mga batas-batas sa ganyan, extended So, pero posible na siya nga ay na inquest proceeding ang tawag dyan, di ba? Natanong siya, na-interrogate siya. Renato Obra, yes. Ano sabi dito? Yung ibang mga topic, tsaka na lang natin pag-uusapan yan. Ang gusto ko lang namnamin nyo ngayon, ipakita nyo sa mundo, i-share nyo, pumunta kayo dun sa Buljakan, yung pagsayaw-sayaw niya, nakala mo high na high siya. Yan ang kadahilanan, inorkestra ang pagdukot kay Pangulong Duterte, kaya yung buwaka ng ilang tore na yan, mananagot kayong mga pulis, lahat kayo mananagot kayo sa taong bayan sa pag-extract, pagdurukot, pang-kidnap ninyo kay Pangulong Duterte. Kaya nga, galit na galit sila kasi nananawagan tayo ng Speak Up Day. Lumabas na kayong lahat, iparinig nyo, ipakita nyo yung pwersa nyo, ipakita ninyo yung power ninyo na kayo ay para sa Pilipino. We can end the bangag. Si Lisa Tanas, nakita nyo, hindi pa ba enough? Na pinakita ko na sa inyo lahat, kapalit ng buhay ko, ang party nila, lahat ng information na nakukuha ko, binibigay ko sa inyo. Na sakaling, hindi sakali, na kahit fabricated crime, para financially, paralyze nila ako, mga palangga, yan ang ginagawa nila. Yan ang reason. Maria Munoz, thank you so much sa inyong mga pagmamahal. Maria, yes, thank you so much. Gusto ko lang pasalamatan kayo dahil you're always there. Boy Sardinas, thank you so much. Excuse me. Ubo pa rin ang lola nyo. Oliver, laban lang ma'am para kay Tatay Diod para sa bayan. Thank you so much. Yan ngayon, fresh na fresh. 60 billion ng PhilHealth, siguradong si Bangag. Kaya nga in-extract nila si Pangulong Duterte dahil ayaw nga nila mag-explika o magpaliwanag dun sa oral arguments na nire-request o na dinesisyonan ng Korte Suprema. Yan yung ngayon ang katotohanan. Alam nyo na, matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam na si Lisa Tanas sa isang demonyo. Dahil siya ay, during the appointments pa lang, ang kanyang requirements sa mga i-appoint niya ay what? Bago ang isa sa tanong, do you think you can deliver? Yun ang pinapatanong niya sa mga kakausap. Tanungin mo yan, do you think you or he or she can deliver? Ibig sabihin, can deliver the money, smuggling money, lahat ng mga illegal na money, pwede magnakaw, mang-bribe, ransom money. Yan yun, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya ang people power ba, pag sinabi mong people power inciting to sedition, nasa batas yan, right to assemble. Diba? Mag-assemble ang mga tao at kung pwede kayong kanta, gawa nyo ng kanta ang Pangulong Duterte, ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan, ang pagtaas ng bigas, ang paglaganap ng krimen. Lahat na yan, araw-araw nyong nararanasan. Hindi ko nga yan nararanasan eh. Pero nakikita ko kayo. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Nakikita ko yung paghihirap ninyo. Pero bakit ayaw niyong manindigan? Bakit si Maharlika? Dapat ka, wala na akong pakialam sa inyo eh. Di ba? Oh. Tignan natin, may bagong pumasok from Puting Ahas. Okay. Oh, coming dito, ito kaya nga challenge ko to palangga eh. Sabi ng mga taga-presidential communications press corps, akala niyo wala akong puting ahas dyan? Hindi pa nagpapakita si Butod sa palasyo. Okay? Oh, kahit daw ang mga taga-PCO na mga presidential corps o press corps people ay hinahanap siya. Kaya ang challenge ko sa buwaka ng ina mo, Lisa Tanas, magpakita ka ng signs na buhay ka pa. Buti nga kung wala ng buhay, di ba? Mas maganda yon. Magpakita kayo. Huwag yung pa-posting-posting sa Facebook. Baka pinag-aralan, baka hinanda na nila yan. Kasi, sige, kunyari ha, mga Girl Scout, magpunta kayo dito sa opisina, picture-picture tayo, ganyan-ganyan. Baka nga mamaya, may mga naka-file yan. Okay, post natin sa March 13, March 15, March 16, March 18. Di ba? Pwede nilang gawin yan dahil magaling siya gano'n para kunyari nandiyan siya.
para mapatunayan nyo kayong mga reporter, i-challenge nyo nasaan mag-live si Lisa Tanas. Hindi yung mga yung mga video mga mga picture lang. Asaan ka, Lisa Tanas? Marcos resigns, sabi ni Rojan Bautista. Tapos ako pa ngayon ang kakasuhan nila. Kaya nga sabi ko, bring it on. Long overdue na yan, kadyutahan ng mga inayupak na yan.